Na-experience mo na bang magmahal mula sa malayo? Hanggang saan ang kaya mong gawin para sa pamilya mo? At paano kung ang mga sakripisyo mo ay tila nalilimutan at ikaw pa ang nawawalan sa huli? Ito ang kwento ni Liza, isang desi na iniwan ang sariling pangarap para sa pangarap ng kanyang pamilya. Pero sa kanyang pagbabalik, isang lihim ang magbabago sa lahat. Ito ba'y kwento ng pagtatagumpay? O isang aral ng pagkabigo at pagbangon? Huwag mong palalampasin ang bawat eksena. Dahil ang susunod na minuto pwedeng ikaw na ang nasa kwento. Tahimik ang hapon sa baryo ng San Lorenzo. Ang mga ibon ay masiglang nagliliparan habang ang araw ay unti-unting nilulubog ng kalangitan. Sa isang maliit na kubo na may bubong na pawid, tahimik na nag-impake si Liza. Isang nafi sa unang pagkakataon, patungo sa bansang hindi niya pa nararating, hindi pa nararanasan, ngunit puno ng pangako para sa mas magandang bukas. Sa mesa, may papel na basa ng luha, ang kontratang pinirmahan niya para sa 2 taong kontrata sa Saudi. Isang kasambahay, malayo sa anak na si Jello, na 6 na taong gulang pa lamang. Sa bawat tiklop ng damit ay tila tiklop ng damdamin. Bitbit ang pangarap ngunit mabigat ang puso. Ma, kailangan mo po ba talagang umalis? Tanong ni Jello, habang yakap ang kanyang laruan. Hindi makasagot si Liza. Lumingon siya sa anak, pilit na umiti kahit punang pangamba ang dibdib. Para ito sa kinabukasan mo, anak. Yakap niya ang bata, mahigpit. Naramdaman niya ang pagpipigil ng luha ng anak niya. Mula sa labas ng bahay, tinawag siya ng kanyang ama. Nandyan na ang sundo mo, anak, 6 isko. Paglabas ng bahay, sinalubong siya ng malamig na simoy ng hangin, na tila ba nagpapaalala ng lungkot ng paparating na pamamaalam. Naglakad siya papunta sa van na magdadala sa kanya sa Maynila. Kasama ang iba pang kababayang patungo sa abroad, may ngiti, may kaba, at may kanya-kanyang kwento. Habang binabaybay ng sasakyan ang kalsada ng kanilang bayan, nakatanaw si Liza sa labas ng bintana. Ang mga taniman ng palay, ang mga batang naglalaro sa kalsada, ang lumang simbahan na dati niyang pinagdadasalan, lahat ito ay paalam. Sa airport, habang pinoproseso ang kanyang dokumento, hindi mawala ang kaba sa kanyang dibdib. Pumirma siya sa mga papel, nagpaalam sa mga kasamang naghatid sa kanya, at naglakad patungo sa boarding gate. Sa bawat hakbang, tila may bumabawas na parte ng sarili niya. Sa eroplano, nakaupo siya sa may bintana. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang mga ulap mula sa itaas. Maganda, payapa, ngunit sa loob ng kanyang puso ay may unos. Tahimik siyang nagdasal. Panginoon, ingatan mo po ako. Para ito sa anak ko. Tulungan mo akong tumatag. Pagdating sa banyagang lupa, sinalubong siya ng init ng disyerto at ng mga tanong ng immigration. Bagamat pagod at naninibago, tiniis niya ang lahat para sa kanyang pangarap. Sa dormitoryo kung saan siya pansamantalang titira, nakilala niya sina Maricel at Joan, kapwa kasambahay rin. Baguhan ka rin, tanong ni Maricel habang nag-aayos ng higaan. Ngayon lang ako lumabas ng bansa, sagot ni Liza. Lahat tayo dumaan dyan. Pero kakayanin mo rin yan. Para sa anak mo, di ba? Dagdag ni Joan. Sa gabing iyon, habang nakahiga sa maliit na kama, hindi na napigilan ni Liza ang luhang kanina pa niya pinipigil. Hindi niya alam kung ano ang naghihintay sa kanya bukas. Pero isa lang ang sigurado, hindi siya susuko. Hindi na yon. Hindi para sa anak niya. Sa dilim ng gabi, muling tumingala si Liza sa kisam at bumulong, kaya ko to. Maaga pa lang ay gising na si Liza. Sa bagong tahanan niya sa gitna ng disyerto, tila lahat ay bago, ang amoy ng hangin, ang tunog ng mga sasakyan, at ang katahimikan ng mga dingding na walang alaala. Tila wala siyang kakampi kundi ang kanyang sarili at ang Panginoon. Sa kanyang unang araw bilang kasambahay sa isang pamilyang Arabo, agad niyang naramdaman ang bigat ng responsibilidad.
Maraming gawain, maraming utos, at madalas, kaunti lang ang pahinga. Ang amo niyang babae ay mataray, at ang mga bata ay makukulit. Ngunit kahit mahirap, niningitian niya ang bawat araw, dahil bawat araw ay isang hakbang palapit sa kinabukasang kanyang pinangarap. Para to kay Jello, bulong niya sa sarili, habang pinupunasan ang sahig. Tuwing break time, itinatago niya ang kanyang lungkot sa likod ng cellphone screen. Tinitignan niya ang mga lumang litrato nila ng anak niya. Hindi siya makatawag ng madalas dahil bawal sa bahay. Kaya sa tuwing makakasingit ng wifi sa kusina, nagmamadali siyang mag-chat. Jello, anak, mama mo to, kamusta ka na? Miss na kita, mensahe niya. Pero madalas, sin lang ang natatanggap niya. Walang reply. Walang mensahe. At minsan, pinagsasarhan pa siya ng pinto ng damdamin. Isang araw, tinawagan siya ng kanyang ama, si Mang Isko. Liza, may sasabihin ako si Jello, parang lumalayo na sayo. Hindi na siya gaanong nagtatanong tungkol sayo. Bakit po? Anong sinabi niya? Tanong ni Liza, pilit pinipigilan ang boses na manginig. Hindi ko alam, anak. Pero huwag kang susuko. Bata pa siya. Hindi pa niya alam ang hirap na pinagdadaanan mo. Sa gabing iyon, humikbi si Liza sa banyo. Ayaw niyang marinig ng kanyang amo. Ayaw niyang marinig ng kahit sino. Pero ang pader na iyon, ang malamig at tahimik na tiles ng banyong iyon, saksi sa bawat luhang hindi niya maipadala sa anak niya. Jello Mamamoto, bakit parang unti-unti mo na akong nakakalimutan, bulong niya habang yakap ang cellphone. Habang lumilipas ang mga buwan, lalong lumalalim ang lungkot ni Liza. Ang mga kasamahang nai ay may kanya-kanyang kwento rin ng sakripisyo, ngunit may mga natatanggap na sulat, video call, o minsan, kahit simpleng mensahe ng isalamat. Si Liza? Wala. Pero hindi siya tumigil. Hindi siya nagreklamo. Dahil sa puso niya, may pag-asang muling mabubuo ang koneksyon nila ni Jello. Baka hindi ngayon pero baka sa tamang panahon. Sa kanyang maliit na journal, isinulat niya ang mga salitang ito. Hindi ko alam kung kailan kita muling mahahagkan, anak. Pero hindi ako aalis sa panalangin. Dahil ang pagmamahal ng isang ina, hindi nalalanta, hindi kumukupas, kahit sa ilalim ng araw ng disyerto. Mainit ang araw sa disyerto, tila umaabot sa mga buto ni Liza ang init na iyon. Habang nagwawalis ng kwarto ng amo, napansin niyang may bagay na nakausli sa ilalim ng kama. Yumuko siya at dahan-dahang sinungkit iyon gamit ang walis. Isang lumang sobre, may pangalan niya sa harap, para kay Mama Liza. Nabingi siya sa tibok ng puso. Halos hindi siya makahinga sa kaba habang hawak ang sulat. Agad niya itong itinago sa bulsa at lumabas ng kwarto. Sa banyo niya ito binuklat, ang nag-iisang lugar na may kaunting katahimikan. Dahan-dahan niyang hinila palabas ang papel mula sa sobre. Ang sulat, halatang isinulat ng bata, may duling na letra, may mansa ng luha. Ma, ang tagal mo nang wala. Minsan po hindi ko na maalala ang boses mo. Parang kinuyom ang puso ni Liza sa mga salitang iyon. Sabi po ni Tita Ella, dito ka raw nagtatrabaho para sa akin. Pero bakit parang wala ka na? Tumulo ang luha niya, walang tunog, pero matindi ang kirot. Hindi niya alam kung paano nakarating sa bahay ng amo ang liham na iyon. Ngunit sa puntong iyon, hindi iyon ang tanong, kundi ang nilalaman. Ang bawat letra ay tila patalim sa kanyang damdamin. Nais niyang sumigaw. Nais niyang umuwi. Ngunit hindi iyon ganoon kadali. Ang kontrata ay buhay niya ngayon. Ang kanyang mga hakbang ay para sa kinabukasan ng anak niya. Sa susunod na araw, tila nag-iba ang pagtingin ni Liza sa lahat. Mas mabigat ang bawat gawain. Mas tahimik ang bawat gabi. Habang ang iba ay may natatanggap na video call, siya ay may sulat na puno ng tanong. Tanong na hindi niya agad masagot.
Sa tuwing sasapit ang gabi, tinititigan niya ang papel na yon. Wariisin na sa ulo ang bawat linya. Parang boses ni Jello ang naririnig niya sa loob ng kanyang isipan. Bakit parang wala ka na? Iyon ang tanong na paulit-ulit. Bumalik sa kanya ang lahat ng sandaling iniwan niya ang anak. Ang yakap, ang luhang pinigil, ang huling titig sa airport. Akala niya noon, sapat na ang sakripisyo para maunawaan siya ng anak. Pero ngayon, parang lumalayo si Jello. Parang hindi na siya bahagi ng mundo nito. Isang gabi, tinawagan siya ng kanyang ama. Liza, may sasabihin ako Kinabahan siya sa tono ng boses ni Mang Isko. Si Jello parang lumalayo na sayo. Napaupo siya sa sahig. Ano pong ibig niyong sabihin? Hindi na siya gaanong nagtatanong tungkol sayo. Tahimik na siya. Hindi agad nakasagot si Liza. Pakiramdam niya may bumara sa kanyang lalamunan. Hindi ko alam, anak, dagdag ni Mang Isko, pero huwag kang susuko. Bata pa siya. Hindi pa niya alam ang hirap na pinagdadaanan mo. Pagkatapos ng tawag, hindi na siya nakabalik sa higaan. Sa banyo siya nagtuloy. Doon siya humikbi, mahina pero matindi. Yakap ang cellphone, parang yakap niya ang anak. Jello Mamamoto, bakit parang unti-unti mo na akong nakakalimutan? Ang boses niya ay nauubos, pero ang damdamin ay umaapaw. Naging mas mahirap ang mga sumunod na linggo. Tila lahat ng ingay sa bahay ay mas malakas kaysa dati. Ngunit ang katahimikan sa puso niya ay mas malala. Naging mas bihira ang mga mensahe mula kay Jello. At sa tuwing may reply, ito'y maikli. Okay lang po. Sige po. Busy po ako. Hindi niya alam kung saan siya nagkulang. Ang tanging alam niya, ginawa niya ang lahat para sa anak niya. Pero bakit ganito ang kapalit? Habang pinupunasan niya ang mesa ng amo, hindi niya maiwasang mapaluha. Isang patak sumama sa alikabok. Napansin ng among babae ang kanyang lungkot. Problem, tanong nito, malamig ang tinig. Liza agad nang ngumiti. No, ma'am. I'm okay. Hindi siya okay. Pero kailangang sabihin niyang okay siya. Dahil sa bansang iyon, wala siyang karapatang umiyak ng malaya. Sa tuwing nag-iisa siya, binubuksan niyang muli ang sulat. Binabasa niya ito na para bang panalangin. Para bang muling naririnig ang anak niya. Para bang hawak niyang muli ang maliit nitong kamay. Sa tuwing break time, sinubukan niyang tumawag kay Jello. Ngunit laging walang sumasagot. O kaya'y si Ella ang sumasagot. Busy si Jello. May assignment, palusot nito. Opo. Pakisabi na lang miss na miss ko siya. Sabihin ko. Ingat ka dyan. Mabilis na pinapatay ang tawag. Minsan, may mga post sa Facebook na nakikita niya. Mga litrato ni Jello na masaya, pero hindi kasama siya. Kundi si Ella. May caption pa, with endless second mom me. Doon siya tuluyang bumagsak. Hindi dahil may galit siya kay Ella. Kundi dahil natatakot siyang tuluyang mapalitan. Minsan, sa trabaho, nalilimutan niyang kumain. Nalilimutan niyang matulog ng maayos. Ngunit kahit anong lungkot ang bumalot sa kanya, hindi siya tumigil. Hindi siya sumuko. Nag-ipon siya ng lakas sa tuwing sinusulat niya ang journal niya. Sa loob ng maliit na notebook na kulay asul, doon niya binubuhos ang lahat. Isang gabi, sinulat niya. Hindi ko alam kung kailan kita muling mahahagkan, anak. Pero hindi ako alis sa panalangin. Dahil ang pagmamahal ng isang ina, hindi nalalanta, hindi kumukupas, kahit sa ilalim ng araw ng disyerto. At doon, sa ilalim ng ilaw ng lumang lampshade sa dormitoryo, muling bumuntong hininga si Liza. Bukas ay panibagong laban. Ngunit ngayong gabi, pinili niyang hindi magpanggap. Tulad ng lihim sa sulat, siya rin ay lihim na nasasaktan.
Pagkatapos ng 2 taong kontrata, si Liza ay pauwi na ng Pilipinas. 2 taong kayod, luha, at dasal, ngayon ay isang tiket pabalik sa lupa ng kanyang anak. Sa loob ng eroplano, nakatingin siya sa labas ng bintana, pinagmamasdan ang mga ulap na tila sinulid ng pag-asa. Hawak niya ang maliit na bag na may pasalubong para kay Jello, laruan, tsokolate, at isang maliit na kwintas na may pangalang Imama. Habang lumalapit sa Ninoy Aquino International Airport ang eroplano, sumisikip ang dibdib niya sa kaba at pananabik. Ilang beses niyang inulit sa isip ang magiging reaksyon ni Jello, tatakbo, yayakap, iiyak, tatawag ng Imama. Ngunit alam niyang pwedeng hindi ito mangyari. Sa arrival area, naroon si Mang Isko, matanda na, pero pilit pa ring nagpapakatatag. Kasama rin si Jello. Malaki na ito kumpara noong iniwan niya. At si Ella, nakatayo sa tabi ng bata, tila ina rin ang tindig. Nang makita ni Liza ang anak, agad siyang lumapit. Jello! Anak! Ngunit hindi tumakbo si Jello. Nakatayo lang ito, nakakunot ang noo, parang hindi sigurado kung ano ang mararamdaman. Lumuhod si Liza, binuksan ang bisig, nag-aabang ng yakap. Mabakit ka pa bumalik? Tanong ni Jello, mahinahon pero mabigat. Parang binagsakan si Liza ng mundo. Wala siyang maisagot. Tumayo siya ng dahan-dahan, pilit ang ngiti. Dahil miss na kita, anak. Walang tugon si Jello. Lumingon ito kay Ella, at mahigpit na humawak sa kamay ng kanyang tita. Si Ella ang nagsalita. Liza, baka pagod ka. Tara na muna sa bahay. Sa sasakyan pauwi, tahimik ang lahat. Si Jello, nakatingin sa bintana, walang kibo. Si Liza, ninanamnam ang sakit ng katahimikan. Pagdating sa bahay, halos hindi na niya makilala ang paligid. Bagong pintura, bagong ayos, pero parang wala siyang bahagi rito. Ginawa ko to para sa inyo, bulong niya sa sarili. Sa hapagkainan, inilabas niya ang pasalubong. Jello, tingnan mo. May chocolate ka rito. At laruan. Galing sa Saudi. Tumingin lang si Jello. Okay lang po. Bumagsak ang loob ni Liza. Sa kwarto, magkatabi sina Ella at Jello sa kama. Si Liza, sa dating silid niya, na tila ngayon ay kulungan ng alaala. Habang nakahiga, nakatitig siya sa kisam. Hindi niya inaasahan ang ganitong pagbabalik. Inakala niyang babalik siya bilang bayani. Ngunit ngayon, parang bisita siya sa sariling tahanan. Kinabukasan, sinubukan niyang lumapit kay Jello habang ito'y nag-aaral. Anak, gusto mong ako na lang magturo sa'yo? Okay na po ako kay Tita Ella, sagot nito, hindi man lang tumingin. Lumabas si Liza ng silid, kinagat ang labi, pinigilan ang luha. Sa kusina, nandoon si Ella, nagluluto. Tahimik silang nagkatinginan. Ako na dito, sabi ni Liza, pilit na nakangiti. Sige, tugon ni Ella, pero hindi na siya lumayo. Habang nagluluto si Liza, napansin niyang paborito ni Jello ang pagkain na inihahain ni Ella, hindi na ang mga luto niya noon. Sa bawat araw, ramdam niyang hindi lang pisikal ang layo nila ng anak niya, kundi emosyonal. Isang gabi, nilapitan niya si Jello sa sala. Jello, pwede tayong maglaro gaya nung dati. Naalala mo ba yung palaging habulan natin sa bakuran? Hindi na po ako masyadong naglalaro, May. Jello, anak Ma, matagal kang nawala. Parang hindi kita kilala. Tuluyan ng tumulo ang luha ni Liza. Umupo siya sa tabi ng anak, pero tumayo ito at lumipat ng upuan. Doon niya naramdaman ang bigat ng 2 taon. 2 taon na punang paghihirap, at sa pagbabalik, tila nawala ang lahat. Isang araw, habang naglalakad siya sa plaza, nakita niya ang dati niyang kaibigan. Uy, Liza! Kumusta? Galing ka na pala sa abroad. Yaman mo na siguro. Umiti siya, pilit. Sapat lang.
Para kay Jello. Kamusta na kayo ng anak mo? Excited siya, no? Hindi siya nakasagot. Uy, bakit ganyan ka tumahimik? Wala siguro, kailangan ko lang ng konting panahon. Sa amin sa kanya. Sa mga susunod na linggo, pilit niyang kinakausap si Jello. Pero ang mga sagot ay laging maikli. Ang mga tanong ay laging bitin. Minsan, narinig niya si Jello at si Ella na nag-uusap. Tita, ikaw na lang ang pumunta sa school. Ayokong makita nila na may ibang kasama. Bakit, Jello? Ewan ko po. Parang iba si Mama. Doon siya tuluyang umiyak, hindi sa banyo, kundi sa gitna ng gabi, habang ang buong bahay ay tahimik. Sa journal niya, muling nagsulat si Liza. Akala ko sapat na ang pera para punan ang distansya. Pero iba pala ang halaga ng presensya. Naisip niyang harapin si Ella. Sa isang hapunan, nilapitan niya ito. Ella, salamat. Sa lahat ng tulong mo kay Jello. Tahimik si Ella. Pero ngayon ako na ulit ang nanay niya. Sana matulungan mo akong ibalik yon. Hindi ako pumalit, Liza. Naging ina lang ako sa panahong wala ka. Alam ni Liza na totoo yon. At masakit. Pero hindi siya bumitiw. Araw-araw, ipinagluluto niya si Jello. Hinahatid sa eskwela kahit hindi ito sumasama. Pinapasahan ng sulat kahit hindi ito binabasa. Dahil naniniwala siyang may panahon para sa lahat. May panahon para sa paghilom. At isang araw, habang naghuhugas siya ng pinggan, lumapit si Jello. Mapwede mo ba akong samahan bukas? Field trip namin. Tumingin siya sa anak. Mumiti. At doon niya naramdaman ang unang sinag ng pag-asa. Maaga pa lang, gising na si Liza. Inayos niya ang baon ni Jello, sandwich, prutas, at bot ng tubig na may sticker ng paboritong kartoon ng anak. Hindi niya alam kung ito'y kakainin ni Jello, pero mahalaga sa kanya ang pagkilos. Sa bawat hiwa ng tinapay, nandoon ang panalangin. Nakahanda na siya sa may pintuan, suot ang pinakabagong blusa na kaya niyang bilhin. Nang lumabas si Jello mula sa kwarto, saglit itong tumingin sa kanya. Tahimik. Walang bati. Pero hindi ito lumayo. Lumapit si Liza at iniabot ang bag. Ready ka na? Tumango lang si Jello. At sa unang pagkakataon, siya na ang humawak sa kamay ni Liza habang papunta sa sasakyan. Wala silang masyadong pag-uusap sa biyahe. Ngunit ang katahimikan ay hindi na masakit, ito na ay panimulang pagkakaunawaan. Pagdating sa eskwelahan, maraming magulang ang nandoon. May maingay, may masayahin. Si Liza, tahimik lang na nakatayo sa tabi ni Jello. Ngunit nang tawagin ng guro ang mga magulang para sa orientation, napansin niyang tumingin sa kanya ang anak. Ma, sama ka? Umiti siya. Siyempre, anak. Sa loob ng bus, magkatabi sila. Habang binabaybay ang daan patungong museo, pinagmamasdan ni Liza ang anak. Mas matangkad na ito ngayon, mas mahinhin. Pero ang kilay nito, gaya pa rin ng dati, kunot kapag nag-isip. Habang nasa field trip, pinapansin ni Liza ang bawat hirit ng anak. Mukhang masarap yung snack, Jello. Opo, mae. Ang ganda ng dinosaur, no? Opo, mae. Simple lang ang sagot, pero sa bawat ma, muling tumitibay ang tulay sa pagitan nila. Sa cafeteria, naupo sila sa gilid habang kumakain. Tahimik si Jello, pero hindi na mailap. Anak, bulong ni Liza, salamat sa pagpayag na sumama ako ngayon. Wala po yon. Alam kong nasaktan ka. Hindi agad sumagot si Jello. Ang dami kong gustong tanungin sa'yo, mae. Pwede mo akong tanungin kahit kailan. Huwag mong tiisin ang tanong gaya ng pagtitiis ko sa lungkot. Napaangat ang tingin ni Jello. Bakit hindi ka tumawag palagi noon?
Napalunok si Liza. Dahil ayokong marinig mong umiiyak ako. Ayokong ipadama sa'yo kung gaano ako nahihirapan. Gusto ko lang maramdaman mo na kaya ko para kayanin mo rin. Tahimik si Jello. Hindi siya umiyak. Pero nagbago ang titig. Hindi na ito malamig kundi nagtatanong, bukas, handang makinig. Pagbalik nila sa bahay, binuksan ni Liza ang isang kahon. Nandoon ang mga sulat niya kay Jello, hindi niya naipadala pero isinulat sa bawat buwan ng pagkawalay. Para sa iyo lahat ito. Binasa ni Jello ang ilan. Napangiti siya sa ilang linya. Tumawa pa sa isang bahagi. Ang pangit po pala ng sulat niyo, biro niya. Luma na yan, sagot ni Liza, tumatawa rin. Sa unang gabi matapos ang field trip, si Jello ang tumabi kay Liza sa kama. Ma? Oh. Pwede po ba tayong manood ng cartoons bukas? Yung dati nating pinapanood? Pwede. Kahit ngayong gabi. Ngumiti si Jello. At doon, sa gitna ng tahimik na gabi, sa loob ng isang tahanang minsang puno ng distansya, may ngiting sumibol. Hindi ito ngating buo, pero totoo. Isang araw, pinuntahan ni Liza ang eskwelahan ni Jello para sa card giving. Top 6 si Jello, masayang balita ng guro. Napangiti si Liza, hindi lang sa marka kundi sa paraan ng pagkakamit nito. Pinalakpakan ng mga kaklase si Jello. Tumingin ito sa ina at mumiti rin. Nagkatinginan sila. Walang salita pero may damdamin. Paglabas nila ng eskwela, hawak-hawak ni Jello ang kamay ng ina. Habang naglalakad, tinanong siya ni Jello. Ma, may trabaho ka na po ba ulit? Wala pa. Pero ayos lang. Bakit po? Kasi gusto ko munang bumawi sa'yo. Yumuko si Jello. Humigpit ang hawak sa kamay ni Liza. Ma? Oh. Salamat po. At doon, sa araw na yon, napatunayan ni Liza na kahit gaano kahirap ang simula, may pagkakataon pa rin sa pangalawang pagyakap. Ang kwento ni Liza ay hindi naiiba sa libo-libong nai na umaalis araw-araw, dala ang pangarap, iniwan ang pamilya. Ngunit hindi lahat ng pangarap ay natutupad sa paraang inaasahan. Minsan, ang pinakamalaking tagumpay ay hindi ang perang naipon, kundi ang pusong muling napanalunan. Sa likod ng bawat padala ay kwento ng pangungulila. Sa likod ng bawat tanong ng bata ay ina na pilit lumalaban. At sa likod ng bawat ngiti ay sakripisyong hindi kailanman na ipapakita sa litrato. Ito ang sa likod ng pangarap, kwento ng pagkawala, pagbabalik, at muling pagtuturo kung paano magmahal kahit sugatan.